Inaaral ng Department of Health noong 2013, tinatayang 14 hanggang 15% ng mga tahanan sa bansa ay pinamamahalaan ng isang babae na solo parent. Pero hindi na rin iba ang pagkakaroon ng isang lalaki na solo parent. Noong taong 2000, isinabatas ang Republic Act 8972 o Solo Parents Welfare Act. Binibigyan nito ng non-monetary benefits gaya ng work leaves at assistance ang mga solo parents sa bansa. Dito nakasaad din ang iba pang mga karapatan at benepisyo na dapat matanggap ng isang solo parent. At kabilang po sa ating mga itatanong sa ating panauhin, Ameline. Sino ang itinuturing na solo parent sa batas? Ano ang mga pribilehiyo na maaaring makuha ng isang solo parent? Ano ang parental leave at kailan pwedeng mag-avail nito? Ano ang mga kondisyon na makakapagpahinto sa pagkuha ng isang solo parent ng benepisyo mula sa batas? At ano naman ang parusa sa paglabag sa Solo Parents Welfare Act? Pinakikilala na namin sa inyo ang ating panauhin sa araw na ito, Attorney Mark Christopher Tolentino, Family Law Expert. Yes. Hello po, Kuya Gani and Miss Ami. Magandang araw. Yes. I think this is my 4th time or my 5th time Of here. course, yeah. At saka hindi pa kasama yung minsan, tinatawagan ka pa Yes, namin, pending attorney. tayo palagi, lalo na pag family cases. Oh, lalo na ito kasi wala masyadong may alam nito na meron palang Solo Parent tama, Act. So I tama. guess let's start talaga dito sa sino ba ang maituturing na solo parent sa batas? Ang dami. Kasi solo parents law is actually not a family law. It's a labor law. Labor law in relation to family law kasi may mga requirements kasi ang mga solo parents na it may affect yung pagiging parent nila kasi sa trabaho nila because they are solo parents. Actually, this is a recognition of the principle that family is the foundation of the society. So more on nakapokus tayo doon sa isang solo parent na nabubuhay ng kanyang anak Tama. sa magitan ng kanyang hanap buhay o trabaho. Oh, marami yung doon. mga solo parents. For example, yung mga babae na biktima ng rape or acts of lasciviousness na nabuntis, nagkaanak. Basta kahit wala pang conviction, basta siya yung nag-alaga ng kanyang anak. Okay. Yun una yun. So isa yan Oh. na pwedeng solo parent. Solo parent yun. Okay. Yung babae or lalaki na nag-assume ng responsibility ng isang parent. Okay. Yun yan. In Or- what cases, for example? For example, namatay yung asawa or example naman yung isang solo parent naman na for example na isang incapacitated yung isang asawa. Let's say nagkasakit at hindi na Yes, makapagtrabaho. physically or mentally incapable. Okay, automatic Or, maging solo ganun considered yan. solo parent. Yung mga hiwalay. In law or in fact. For example, hiwalay na for at least 1 year. Kahit wala pang annulment, basta hiwalay na sila for at least 1 year, that's already considered as a solo parent. Or yung na-annulled. Na-annulled na, solo parent din yan. Or kahit na hindi niya anak yung bata, hindi niya anak, basta nag-assume siya ng responsibility as a parent. Solo parent yun. Inampon? Kahit na ampon, hindi legal ang pag-ampon? Yes. Solo parent pa rin Yeah, yun? solo parent yun. Pero how do you say na you assume responsibility? How do you prove that? Let's say iniwan sa iyo yung bata ng kapatid mo. Kapatid. So ikaw na nag-assume ng responsibility. Do you have to have like a legal document that says na ikaw ang nag-assume or parang understood na sa trabaho mo na oo siya kasi yung nagpaaral ng kanyang pamangkin? Ay, hindi po pwedeng ganoon. Kailangan ka ng may solo parent ID. Kunin mo yan sa city or municipal welfare office. Aha. Kumuha ka ng ID na you are considered as a solo parent. May mga requirement yun. Like for example, barangay certificate na residente ka sa barangay na yan and mga documents proving that you are a solo parent. For example, pag yung asawa mo namatay na, you are considered as a solo parent. Annulled ka na, or hiwalay ka na for at least 1 year, or abandoned ka for at least 1 year, kumuha ka ng mga documents. So lahat pala ng na byuda, na talaga single parent na lang, kailangan kumuha din ng ID. Yes, as a solo parent. As a solo parent. As a Doon solo parent. sa city o sa munisipyo? Sa social welfare office ng city or Ng city or municipality. Ayun. But hindi kailangan bata yung inalagaan mo. Kahit more than 18. I said so. Yes, Ayun. basta yung more than 18 na yan, hindi kaya niya alagaan yung sarili niya because maybe he or she is physically or mentally incapable. Ayun.
Okay, Kung okay. nakadepende sa sayo. Depende. ganun. Oo. Unless of course if it's 18 years old and below, whether healthy Yes, individual, ganon. diretso na siya. So, how about yung out of wedlock, nabuntis lang siya? Of course, pwede siya sa solo Yes, solo welfare. parent yun. Okay. So, ang itinuturing na children naman, is there such a thing? Is there like a definition doon sa batas? When say children or child, below 18, you're considered a child. More than 18, pwede rin. For us- Basta you have no capacity to take care of yourself due to mental, physical incapacity. Ayun. Okay, dumako na tayo doon sa mga privileges. Ano-ano ang mga privileges na maaring makuha ng isang solo parent? Ano-ano mga ito? Sa trabaho halimbawa, Actually, this solo parent law is a labor law. So maraming mga privileges. sa employment. So like for example, parental leave. No, 7 pwede ka. days. 7 Pwede days ka. leave per year yun. Pag If you're a solo parent. parental leave, pag may sakit siguro yung bata o kailangan mong Kasi attention. ang purpose kasi ng solo parent, kailangan mong oras sa anak mo physically. For example, graduation, o pwede mo gamitin yung solo parent Basta you have benefit. 7 days 7 in a days year. In a year. In addition to the usual leaves na Yes. ino-offer ng company. Yes, in addition yan. Yun ang pwede mong i-file sa company. Yes, ganun yan. With pay. With pay yun. With pay. Pero kung hindi mo gagamitin yung solo parent, waive yun. Ah. Kasi yung ibang benefits kasi, Oo. kung hindi mo gagamitin, can be converted into cash. Yes. Ito Diba? hindi, ito hindi. Ito hindi. Kung hindi pwede mo gamitin yung 7 days per year, sorry mapapaliwala na. lang. Wala So you na. have to use it within the year. Within the year. Hindi Kasi mo kung hindi mo pwedeng- gamitin, Wala thank na you. siya. Okay. Oo, ganun yan. So 7 days leave, regardless kung anong reason. Then, no discrimination. Kasi if you are discriminated by your employer Oo. on the ground that you are a solo parent, that's already unfair labor practice. So, ganun yan. And another is by flexible time. Ano yun? Flexible time, pwede ka mag-work 4 to 7, 5, ano yun, basta 8 hours, yun, pili ka. You can choose the Yes. your time. Right mo yan as a solo parent. But yung employer can ask for exemption sa labor. Kailan lang sila binibigyan ng exemption ng May employer? may mga grounds depende sa kanyang business, but kailangan mo na sila humingi ng exemption. Kung wala, mandatory, bibigyan talaga. Bibigay sa'yo. So, a solo So parent may karapatan pala. can no? dictate pala kung anong Yes, working, yes, basta lang makapuno siya ng 8 hours. Yes, Baka ganun. pwede siyang pumili ng schedule. Right, yan as a Yun. solo parent. But the employer, minsan kasi yung mga employer, humingi ng exemption sa Department of Labor. So sila ngayon ang kukuha ng exemption. Oh, ganun. Pag hindi sila nakakuha noon, as is, kung ano Mandatory. yung ni-request, mandatory, Mandatory yun. susundin yung kahilingan ng isang solo parent. Ayan. Okay, sino naman ang pwedeng mag-avail ng assistance mula sa gobyerno? Meron bang nakalaan ang gobyerno natin dito para sa mga solo parents? Yes, actually may mga government agency na kailangan mag-implement, mandatory sila mag-implement sa solo parent law. Like for example, the Department of Interior and Local Government, yung Social Welfare, DSWD, Social Welfare, yung NEDA, kasama yung NEDA, DepEd kasama, and also yung tinatawag na DILG and TESDA. Kasi may mga dapat required yung TESDA na mag-establish na isang program na ibibigay sa mga solo parent. Like for example, training, mga ganyan. Pero at least naman, mayroon silang opportunity to work. Pero Sa meron na parent ba? ba o sa bata? Sa parent. Sa parent, Sa hindi, parent. hindi sa children. So meron dapat pala ang TESDA. They may- should have like parang like a scholarship para sa isang solo parent. May ganon. So, scholarship or training, para at least mayroon silang kakayahan to work for their children. How about for DepEd? Sabi mo they're required to have something. Yes, may mga, ang tawag doon, mga training. Training talaga. Education, Okay. scholarship. Mga may livelihood. ganon. Ganon. Walang monetary. Wala. More your education. Sa housing, meron din. Dapat yung mandatory sa batas na yung isang magbibigay ng parang loan na sa mga low income solo parents. But only for low income. And Low when you income. say low income, ano yung... Yung mga below poverty. Below, okay. Ganun. So sila pwedeng ma-extendan ng loan kahit walang mga collateral. Yes. Kumbaga may special, special... Mandatory sa batas yan. So, it means, depende yan sa availability of funds. So, I see. sila yung ginigyan ng batas ng task to form a program for that. Okay. So, you mentioned meron kaninang parental leave. Meron pa bang ibang leave? Like a special leave? May mga special leave, depende yan sa company.
kasi may mga vacation leave, may mga anniversary leave, May birthday leave ba? Birthday leave. Sa amin dati, may tinatawag na Valentine's leave. Oh, talaga? Oh, may ganun. Aba. Anong tawag So I yun? guess in addition to a company's parang mga leaves na Oh, leave. ino-offer ng employer, may dagdag pa for... Ito yung dagdag. Okay. This is the mandatory. Okay. Yung tinatawag na solo parent parental leave. That's the one na. yan. I But see. in addition, yung mga depende sa isang company. Okay. Okay. So ano ang kondisyon o mga kondisyon na mawawala ito o mahihinto ang pagkuha ng solo parent ng mga benepisyo mula sa batas na ito? Yung mga condition, for example, yung sa parental leave, okay, kailangan nag-work na yung isang employee for at least 1 year. Ayun. So 1 year. So dapat may 1 year employment siya bago siya bigyan ng parental leave. Then, kailangan i-prove niya yung mga requirements ng batas. Na i-prove niya na he or she is a solo parent. At kailangan ba may ID siya? Kailangan Gumawa siya yun. ng Kasi ID? anong proof natin na he's a solo parent? Yun yung kukunin Okay. sa welfare office. Yes. So, sa social welfare office. sa For city. example, more than 1 year na kayong hiwalay. No, ganon. So, wala namang proof na hiwalay na kayo. Na, kasi wala namang annulment. So, anong gagawin nyo? So, pupunta kayo sa barangay, humingi kayo ng barangay certificate na hiwalay na kayo for more than 1 year, and i-attach nyo yan sa application nyo. Doon. Ah, And then okay. yung doon ka Tapos, sa social welfare sa yes, city or yes. municipality. And what if nag-asawa? Hiwalay sa asawa, kaya nabiyuda o biyudo na. Nag-asawa uli. Nagpakasal siya ngayon. Solo parent pa ba Hindi na, siya? hindi na siya solo parent. So mawawala na yung mga benefits niya. Mawawala. Kasi ang requirements ng batas, it should be continuing. When say continuing, every day you can have the benefits of a solo parent. Basta lahat ng requirement ng batas, kailangan meron ka daily. Hindi lang on the day of your application as a solo parent, but every day meron ka noon. It means pag may napangasawa ka, for example, annulled ka na, may nakapangasawa ka ng iba, in that case, hindi ka na solo parent. So, yung mga benefits ng sa solo parents law, hindi mo na ma-apply. Hindi Pwede ka na ka single bang- Double na kayo, di Double. ba? Pwede ka bang makasuhan kung tinuloy-tuloy mo pa rin even if nag-asawa ka na? Or what if boyfriend pa lang naman or girlfriend lang naman? Yung boyfriend, hindi pa naman ganoon. So, solo parent Solo, ka pa rin. solo parent pa rin. Paano yung mga... For example, na nakalagay sa solo parent, kahit may asawa ka na, i-avail mo pa yon. You can be liable for falsification of a public document. That's a Oo. criminal liability na. Yung ID ba nire-renew yearly yan? Yes, Yearly ka. may Yearly mga policy ang isang social welfare office about that. Okay. Paano yung naka-live-in lang? Pero sila talaga yung parent ng child, pero live-in sila. Wala silang, walang formal, di sa kinasal, Okay. pero they just live together. Pwede ba maging solo parent yung babae or yung lalaki? Ang sabi ng batas, a parent na parang nag-assume ng responsibility. It means isa lang siya. Pag dalawa sila, kahit live-in sila at may anak sila, hindi hindi na. siya solo parent. Hindi na siya solo Oo, parent. nandun yun. Or of course, hindi naman ma-prove yun eh. Basta kumuha lang siya sa barangay na siya lang, barangay certificate, pwede That is kung bibigyan siya ng barangay. Oh, yes. Kasi maging ano din ng barangay kung 'di ba kung may kakaso sa kanya, Oh, nakitang-kita ganun, yan. naman they live together. Eh kung di ba? i-chismis siya ng kapitbahay niya. Hindi naman siya solo. Solo parent yan. Kasi normal sa mga barangay, pag mag-apply ka ng mga ganyang certificate, may mga investigation. Yeah, may background check. na gagawin. Unless pag mga negligent yung mga barangay officials, ang mga problema sila doon. Okay. Now, ano naman ang parusa sa paglabag sa Solo Parents Welfare Act? Yung Solo Parent Welfare Act is a labor case. So you can file unfair labor practice pag hindi sinunod yung sa labor. Pag hindi binibigay sa yung 7-day parental It's leave, not a for criminal example. case. It's not a criminal case. So, magpa-file ka against doon sa employer. Employer Okay. for violation of your labor rights. So, This is a labor rights. So, kung saan magdudulog, magreklamo sa Department of Labor na yan. Sa National Labor Relation Commission. NLRC. So, pwede ka mag-file ng kaso. So, Ayun. iba kasi ang solo parents. We are talking here of solo parents as a labor rights. May namang solo parents about yung sa apelido ng bata, sa custody ng bata. So, yung tinatawag na visitation right, ibang aspect yun sa solo parent because we are talking there ng family rights naman nila. Rights as a family, rights na isang bata, rights bilang isang nanay, rights bilang isang tatay. So, kung ikaw ay may intensyon na magtrabaho, mamasukan, ano? So, within 1 year, after 1 year, ma-avail mo yung solo parents rights na ito. Ganon. Oo. So, rights yan as a labor. Iba naman yung rights mo as a father, kung solo father ka or solo mother ka, ikaw lang nag-assume ng responsibility as a parent, ibang right naman yon. Then yung bata, may rights din. For example,
abandonment. Kung inabandon siya ng tatay or inabandon siya ng nanay, so pwede naman ganon. Ayun. So ibang issue yun kasi that's a civil case. We are talking there of custody, we are talking there of tinatawag na support. Kasama yon. So support, custody. Then kung may custody ang nanay, dapat ang tatay may visitation right. Right yon, hindi yun privilege. So it means yung nanay hindi po pwedeng itatago niya yung bata. Kasi that's already a violation ng right ng isang tatay. Ayun. Yeah. So dapat naintindihan natin yung rights o karapatan at yung privilege o pribilehiyo Oh, yes, na tama. pwede niya ma-avail. And iba naman yung labor rights in relation sa family law. Yeah. Okay, malinaw yun. Yan. Attorney. Anyway, itanong nyo lang kay Attorney Tolentino at sasagutin po niya yan. Kaya basahin naman natin ngayon ang mga tanong na pinadala via text ng ating mga taga-subaybay. Nagtanong si Joanne ng Tondo, Manila. May libreng babae ba for solo parents? Nabanggit mo kanina, Attorney Tolentino. Walang libre yung babae, but may mga Pabahay. may mga pabahay na mga programs yung isang government agencies nagbibigay ng mga loans, then yung mga interest parang sobrang Mababang mababa. interest rate. Hindi ito rights, privileges. You can apply. Okay. So privilege yan, hindi right. Privilege. About educational assistance sa bata. Education assistance, depende yan sa mga programs sa TESDA, sa DepEd, may mga ganang scholarship, but depende sa budget nila yan. Ayun. So it's still a privilege. Okay. Si Lea ng Taguig ay nagpadala din ng kanyang tanong, paano kung nag-ampon lang ako and wala akong partner? Entitled pa rin ba ako sa mga benefits ng solo parent? Yes. Entitled ka for the benefits of a solo parent, but kailangan i-prove natin that you assume the responsibility of a parent. Hindi kailangan na may judicial declaration or judicial document na or order na legal yung adoption mo. The mere fact na kinukup yung bata, you are already considered as a solo parent. Basta, may mga requirements na i-comply mo lahat ng mga requirements, tapos mag-apply ka ng ID sa Social Welfare Office. Okay, ito si 0994. Good morning. Solo parent po ba ako? Considered hindi kasal pero 10 years kami at iniwan kami ng ex ko at 2 anak 2 years ago. Sumama sa ibang lalaki. Yes. Solo parents kasi abandonment for at least 1 year is considered as a solo parent. Kahit na walang annulment, the mere fact na ina-abandon ka for 1 year, walang communication, solo parent. Pero kung may communication, for example, yung asawa mo nasa abroad, palagi kayo na contact, nagbibigay naman ng support, hindi ka solo parent noon. Kapag nagbigay ng support, Kasi- hindi na. Kasi ang sabi ng batas, abandonment. When say abandonment, ina-abandon ka. Paano ina-abandon ka? Paano Nag-work kung ka naman. tumatawag pero walang support? Ah, I mean, ganun, walang abandonment. financial support, pero tumatawag. Abandonment yun. Abandonment Kasi pa rin. when say abandonment, hindi lang physical presence. Kasi ang tinatawag na abandonment, definition ng batas ng abandonment, hindi lang nandun ka. Tatay ka nga, nandun ka, wala ka namang kwenta. So you're not a father. Ganun yun eh. Kasi to be a father, hindi lang physical presence. Or to be a mother, hindi lang physical presence. Kasama doon yung pagmamahal, kasama doon pag-aalaga, kasama ang oras. So technically, even if they live together, mag-asawa sila, pero walang trabaho yung si Mr. or si Mrs. at walang ginagawa, hindi nagko-contribute, you can technically consider yourself a solo parent? In that case, kailangan ka mag-apply sa barangay. Kasi ang sabi ng batas, abandonment, kailangan i-prove natin you're abandoned. Abandoned, wala ka doon, Kailangan tapos, physically wala doon. hindi lang wala. Walang communication, walang support. It means, kung wala ka doon, may communication naman, may support naman, so you're not abandoned. Okay. Ito, si Lito ng Quezon City. Okay. Anong case pwedeng gamitin ng isang single parent na lalaki ang kanyang leave? Agad yung leave. Okay. I guess Sabi siguro niyo when- 7 days, pwede siyang 7 mag-leave days. sa loob ng 1 taon. Yes, Pero 7 dapat 1 year na rin siyang namamasukan. Yes, 1 year Trabaho. siyang namamasukan. For example, marami siyang anak. Hindi po pwedeng 7 days per child. Ah, 7 okay. days na lahat na yun. Alright. So, pwedeng isang araw sa unang anak, 2 araw sa isang anak. Depende. Basta 7 days gagamitin mo yan. Sa loob ng 1 taon, live with pay yun. Ha? With pay yon. Pero kung hindi mo gagamitin yon, it cannot be converted into cash. And it doesn't have to have any reason except na you just choose to Yes, yes. not be at work. Yes, sabihin mo lang na I want to Avail. the solo parental leave kasi graduation ng anak ko. Dadalhin ko sa hospital yung anak ko. Sa hospital. Check up. May sakit yung anak ko. May sakit Ganun. yung anak ko. Pwede na yun. Pwede yun. Okay. Si 2816, tanong niya, considered ba solo parent yung babae na nabuntis ng BF? Yes. Nabuntis. In fact, kahit nga hindi BF kahit ni-rape siya Solo parent yun.
as long as inalagaan niya yung anak niya. For example, biktima siya ng rape, tapos nabuntis, tapos yung anak hindi niya inalagaan, so hindi siya solo parent. What if namamasukan siya at yung anak pinaalaga niya sa nanay niya o sa lola niya o sa kamag-anak niya? Solo parent pa rin Yes, ba solo siya? parent yun. Solo parent siya. As long na siya ang bumubuhay doon sa Yes, bata. then kailangan hindi nga automatic yung solo parent. Kailangan siyang kumuha ng ID documents to prove that she is a solo parent. Dito sa case na ito, for example, nabuntis siya ng BF niya, pero yung BF niya nagbibigay ng pera, support, ayan, nagsusupport in terms of financial gastos. Solo parent pa rin ba Yes. siya considered? Consider siya as a solo parent kasi she assumed the responsibility of a parent. Mula naman kay Sheila ng Santa Mesa, Manila. Wala na akong parents pero may isa pang kapatid na sinusuportahan ako. Pwede ba ako mag-apply as solo parent? What are the requirements? Parang siya yung tumayong padre de pamilya sa kanyang mga kapatid. Yes. Pwede siyang, kasi ang solo parent kasi, hindi naman kailangan na anak mo yung bata eh. The mere fact that you assume the responsibility of a parent, and yung nalagaan mo is a child, kahit na more than 18, basta walang kakayahan na to defend himself or herself, pwede ka mag-apply as a solo parent. PWD, halimbawa. O ganun. You can consider it as a solo parent. Pero 18 years, kung pinapaaral niya siguro, estudyante pa, sa kanyang umaasa ng pampaaral at saka pang-araw-araw na pangangailangan, solo parent. Solo parent, yun. Kung kahit na siya ay panganay na kapatid lang. Tama yan. But hindi automatic. Kailangan pa rin mag-apply siya ng ID to prove that he is a solo parent. Okay. Ipasok ko lang to kasi same question din dun sa nag-text si 6123. So ano ang kailangan ipasa sa Solo Parents Welfare Act? I guess what documents do you need to show? 'Di ba sabi mo punta sa barangay Yes. para Ang unang requirement, barangay certificate that you are a resident of that barangay. Para at least may proof of your identity. Second, depende sa mga grounds. For example, annulled ka na. Yung marriage contract na naka-annotate na annulled ka na. Then yung decision ng court that annulled ka na. For example, yung asawang patay na. O death certificate. So, yun ang mga requirement. I-attach natin yan. Then i-apply dun sa social welfare ng city or municipality. paano kung hindi annulled? Paano kung naghiwalay lang, iniwan ka na? Okay, mamaya, isasagutin yan ni Attorney Tolentino. At paano pag hindi pumayag ang company na gamitin ang leave? 2 years na raw siya sa trabaho. Ano ang gagawin niya? Nagbabalik ang Serbisyo All Access. Ito po ang public service program ng CNN Philippines. Napapakinggan na po tayo muli sa mga RPN radio stations nationwide. Diyan po sa DYKC Cebu at sa DXKT Davao. Sa DXKO Cagayan de Oro at sa DXKS Surigao City. Bueno, bago natin balikan ang ating talakayan, narito muna ang isang public service announcement. Abiso mula sa Manila Water, makararanas po ng pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng San Mateo, Rizal, Mandaluyong at Quezon City. Sa Barangay Banaba at Ampidwan sa San Mateo, Rizal, ang water service interruption ay mararanasan mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas, hanggang alas 3 naman sa Barangay Burgos. At sa Mandaluyong, apektado ng isasagawang line meter declogging ang bahagi ng Addition Hills, Mauway, Pleasant Hills at Barangay Malamig. Asahan po ang kawalan ng supply ng tubig mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas. Sa Quezon City, apektado ang bahagi ng South EE at Mother Ignacia mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga bukas, August 12. Ito naman ay dahilan sa isasagawang fire hydrant installation sa Mother Ignacia Corner A. Roses. Okay, ngayon naman balikan na natin ang ating talakayan tungkol sa Solo Parents Welfare Act. Kasama pa rin po natin si Attorney Mark Christopher Tolentino. So, Attorney Mark, yung huli nating nabitin natin na question kanina, yes. kung wala kang annulment, wala ka pang fina-file na case, pero hiwalay na kayo ng asawa mo. Walang problema yan. So, you can go sa barangay, kumuha kayo ng certificate na hiwalay na kayo de facto. Sabi ng batas, separation de facto. And i-attach mo yung affidavit, i-attest mo that hiwalay na kayo for ilang taon. Kasi kailangan yan, kasi minimum kung 1 year. panuloko yung ginagawa mo,
falsification din eh. So kung Oo. kakaalis lang ni Mr. or ni Mrs., may isang araw pa lamang or isang linggo, Hindi, kailangan isang 1 year. buwan. Kailangan 1 year. 1 year na hiwalay. So, affidavit plus yung certification from your barangay. Then yung the barangay captain should investigate na hiwalay na kayo for ilang taon or more than 1 year as a requirement for solo parent. Pag nakompleto na yon, pupunta sa Social Welfare Department ng city or municipality. Yes. And then, May mga requirements sila, may mga konting tanong, question and answer. Then, pag na-comply lang lahat ng requirements, the Social Welfare Office will issue an ID. Then, yung ID, yun ang ipapakita mo sa amo mo that you are a solo parent. may bayad ba yan, attorney? Depende yan sa municipality. Okay. Depende sa kanila. May tanong si John ng Cavite, nagamit ko na po yung 7-day solo parent leave. Buti naman na-avail niya na. But I still have to attend my child kasi walang kasama. May 10 days vacation leave pa. Ako, pwede bang i-apply as solo parent leave? Hindi. So, Iba yung vacation leave. Iba yung vacation leave, iba yun. Pwede mong gamitin yun, pero yung mga vacation leave, pag hindi mo ginagamit, convertible into cash. Diba? But yung solo parent, hindi convertible into cash. So after the 7 days, kung nagamit mo na yung 7 days, pwede mo gamitin yung ibang benefits under ng policy ng company ninyo or yung under the labor laws. Pero kung hindi po pwede na i-extend pa yung 7 days. Okay. So yung vacation leave na 10 days niya, pwede niyang gamitin niya sa anak niya siguro. No? Pwede niyang gamitin, pwede hindi. Pero kung hindi niya gamitin yung vacation leave, pwede i-convert into cash. But yung parental leave ng solo parent, Hanggang hindi- 7 days lang talaga. Kung hindi niya ginagamit, parang na-waive niya yung right niya. It can be converted into cash. Okay. O ito Malinaw si yun. Alvarez, solo parent security guard po ako. 11 years mahigit. Tanong ko lang po kung qualified po ba ako sa vacation leave with pay kasi never pa po nakapag-avail leave kasi wala daw pong leave pag security guard. Totoo po ba ito? May leave karapatan nila yan. Right yun ng isang employee. May vacation leave. Basta regular employee yun. Kung Depende yan sa policy ng company. Pag if you think na may na-violate yung rights mo as an employee, you can go sa NLRC, National Labor Relations Commission, and pwede ka mag-file ng kaso doon. okay. Okay, tanong ni Baby ng Pasay, nasa batas po ba na bibigyan dapat ng patas na treatment sa opisina ang mga single parents? Ang sabi ng batas, no discrimination. So dapat Dapat pantay-pantay. pantay-pantay. Kahit na solid parent ka o hindi, Pantay-pantay. pareho lang ang Yes. treatment sa Babae ka man, lalaki ka man, single parent ka man, binata ka man, or may asawa, dapat pantay-pantay. There should be no discrimination. Hindi dapat i-discriminate. Okay, ito si 6068. Meron lang siyang itatanong pero mamaya isasagot to ni Attorney Tolentino. Nagtatanong lang siya tungkol sa kanyang office mate na may ka-live-in partner pero nakakuha ng solo parent ID. Mamaya sasagot yan ni Attorney Tolentino. In the meantime, meron po muna tayong trivia. Alam niyo ba, base sa pag-aaral na ginawa ng website na christianpost.com, itinuturing na isa sa mga pinakamalaking population segment ang mga single o solo parents sa buong mundo. Ito ay dahil 3 sa 10 pamilya ang pinamumunuan ng solo parent. Tumalabas din sa isinagawa nilang pag-aaral na 8 sa 10 babaeng solo parents ang may trabaho, habang 9 sa 10 single dads ang may maayos na pinagkakakitaan. Yun. Okay. Ito, tanong, office mate ko po nakakuha ng solo parent ID kahit live-in sila ng partner niya. Why po ganon? Yan nagsusumbong na. Nagsusumbong yun. Kasi bawal yun. Kasi ang sabi ng batas, a solo parent is a person na nag-assume ng responsibility as a parent and he or she should be alone. Okay. Paano maging alone? So, may pananagutan siya pag Yes, nag-instagram parang ganun. siya. So, anyway, you can apply sa solo parent. Pwedeng isumbong nila sa kung sino nag-issue ng solo parent ID. At mawawala yun pagka... Ma-revoke anytime. I-revoke yun, oo. Kasi ang sabi ng batas, pag anytime ma-revoke mo, pag yung mga requirements bilang isang solo parent, hindi mo na ma-comply. For example, hiwalay ka sa asawa mo, tapos nagkabalikan kayo. Pwede yan eh. Pag nagkabalikan kayo, hindi ka na solo parent. What if yung ka-live-in niya, hindi yun yung tatay? In that case, kahit na, kasi sabi ng batas, alone. Alone na kasabi. So it means, kung may
kasama ka na, hindi ka na alone, hindi ka na lonely. Ito maganda yung tanong ni Betty ng Quezon City. No? Na-aksidente po yung asawa ko 2 months ago. Mula pa noon ako na ang nagtatrabaho lang. Entitled po ba ako sa mga benefits? Yes, basta i-prove lang niya na yung asawa niya hindi na niyang kayang kumita because of physical incapacity. Then, yung mga medical certificate ng asawa niya, i-attach niya yon kasama sa barangay certificate, mag-apply siya ng solo parent benefits sa social welfare office. Hindi na makakapagtrabaho kahit kailan o temporary lang na hindi makapagtrabaho? In the meantime, pwede. Pero pag pwede na, hindi na po pwede yung solo parent. Ganun yun. So, habang hindi pa kaya ng kanyang asawa, you are considered as a solo parent. Ito, Okay. mula sa Surigao City. More or less, Ah, similar ang question Mas malapit ito. sa amin yan. Yeah. Ako ay visually impaired. Hindi na work. Asawa ko ay barangay kagawad. Pwede ba husband ko kuha ID ng solo parent? Parang Chinese yung Ganun kasi pag Shortcut para telegrama, ha? visually impaired siya. So, paano yan? Pag visually impaired ka, you are then Considered PWD? Oh, yes. Oo. In that case, Pwede pwede yung mag-apply. solo parent yung Basta, kanyang husband. Visually impaired, pero kaya pang kumita, may mga ganun eh. Ang dami Pero kong sabi niya, hindi na work, sabi niya. kung hindi na kaya mag-work, pwede siya mag-apply as a solo parent. Pero may mga bulag Ayan. na kumikita pa. So, kailangan hindi siya kumikita. Oh, yes. Kaya Wala yung- siyang means. Walang means na kumikita, then yung isang partner, yung asawa, yun lang ang So- kayang kumita. Okay, so kung yung isa lang, sino kukuha ng solo parent ID? Yung nagtatrabaho. Yung nagtatrabaho. Alright, pakinggan naman natin ang iba pang gustong magtanong kay Attorney Tolentino. Narito si Edita mula sa Makati. O, anong tanong mo, Edita? Ano magpa-change ng apelyido ng anak ng solo parent? Apelido ng anak. Okay, solo parent, it means yung bata is an illegitimate child. As a general rule, pag ang bata kasi illegitimate child, ang parental custody and parental responsibility and authority kay nanay. It means, ang apelido kay nanay. As a general rule. Pero pag nag-usap si nanay at saka si tatay, na pumapayag si nanay na gagamitin yung apelido ni tatay, pwede rin yun. Basta si tatay, paperma ng affidavit of acknowledgement. Okay? Then, but not necessarily na si tatay nakapirma sa birth certificate, automatic na kay tatay ang apelido. Kailangan pumapayag si nanay. Kinakailangan merong Consent. affidavit of Consent. acknowledgement. Affidavit of acknowledgement kay tatay, tapos si nanay pumapayag. Ah. Kasi ang bata is under the parental authority ni nanay. Ni nanay. Ganun yan. Okay. So, hindi, kung ayaw nung nanay ipangalan doon sa tatay ng bata, walang magagawa. Walang magagawa si tatay. Okay. Ganun yan. So, ano ba naman ang benepisyo na makukuha nila at kailangang yung bata ay nakapangalan doon sa tatay? As under the benefits ng solo parent law, kung sino ang nag-assume ng responsibility, yun lang ang makakuha ng solo parent benefits. So, yung nanay lang. Si Kung nanay, nasa depende. kanya yung bata. Pwede naman na yung bata kay tatay. O, kahit na yung bata is an illegitimate child, pwede yung bata yung kay tatay kasi yung nanay pala walang kwentang nanay. O there's a possibility. Of course, as a general rule, yung pagmamahal ng isang nanay hindi mapapantayan sa pagmamahal ng isang tatay as a general rule. But because of our society right now, ang daming mga nanay na walang kwenta. Meron din. So, may Meron ganon. din. Meron din. Oh, so in that case, pwede kay tatay yun. I see. Oo. Ito si 1832 mula sa Quezon City. Good morning. Paano po yung ang asawa ay nasa kulungan? Solo parent din ba? Tanong Yes. ni Tere. Basta at least 1 year. 1 year na nasa nakakulong. kulungan. Kung nakakulong ka lang ng isang araw, you're not a solo parent. Kailangan yung asawa mo nakakulong ng at least 1 year. In that 1 year period, ikaw lang bumubuhay sa anak mo. So, kailangan pa rin ng certificate. Any documents na to prove that yung asawa mo is nakakulong doon for at least 1 year. I-attach mo yon kasama yung barangay certificate, then i-submit mo sa Social Welfare Office. Ito, maganda rin yung tanong ni Tonet ng Las Piñas. Hindi ba incorporated ng solo parent discounts katulad sa mga senior? Meron bang mga discounts din ng gaya ng mga senior citizens privileges to ang solo parents? Wala pa. So, baka may pending ngayon na batas but hindi pa na-approve. Under debate pa yan sa Congress right now.
By the way, i-greet ko sana yung mga kababayan ko from the city of Cabadbaran. Dami na nakikita yan. Saan? O, di greet ko rin yung mga nanonood sa atin sa Petron, Connecticut, Lucky Stargazer, sina Rhea, Janica, at Eileen. Lagi nakatutok kasi yun dyan sa Petron. Dumadaan ako lagi dyan sa may EDSA. Oh, yung mga followers ko sa Facebook, ngayon I have 82,000 followers. Yun ang biggest Ay, na... kinahanglan nagtanaw sila karon sa imo. Yes. Oh, Thank you. sa dialect nyo. Bisaya yun sa amin. But Sige. yung mga followers ko sa Facebook, that's Halo-halo. the number one, pinakamaraming numbers na followers sa lahat ng abogado sa buong Pilipinas. Wow. So, thank you. Congratulations. Lalo na sa mga kababayan ko from the city of Cabadbaran and Agusan del Norte. Yan, taas ng rating natin ngayon. Oh yes, mataas doon. At least there are 82,000. Yes. Talo yung ibang mga station ngayon. Ito, Attorney Tolentino. Meron po akong pamangkin na isang solo parent kasi iniwan sa kanyang asawa at may 3 anak at isa pa siyang pipi, nakatira siya sa Bohol. Okay. So, I guess siya, no? Pasok siya. Yes. Ano po ang kanyang benepisyo sa government? Kung employee siya, may mga benefits siya. Kasi ang solo parent law is a labor law. Of course, labor law in relation to family law, but this is basically a labor law. So it means mag-apply lang yung solo parent law if you are a labor, if you are an employee. Pero kung hindi ka employee, hindi mag-apply yun. Okay. Kung batang magulang pero living with parents pa din, makaka-avail ba ng solo parents benefits? Tanong ni Edna ng Malabon. Siguro minor na magulang, na solo parent. Yes. Pero nakatira siya doon sa magulang niya. Sure, consider siya as a solo parent. Basta kailangan siya yung nag-assume as responsibility as a parent. Ganun yan. Kasi ang essence kasi ng solo parent, ikaw ang nag-assume solo. You are alone. You are solo na bumubuhay sa iyong anak. Or kahit hindi mo anak, but ginampanan mo ang obligation bilang isang magulang. Okay. Si 1793, paano naman po kapag yung ama ng bata ay foreigner tapos patay yung foreigner, makaka-benefit po ba dahil hindi naman lahat ng foreigner ay may pera? Kasi minsan pinipili eh. Oo. Thanks po. So, in that case, yung asawa foreigner, Yeah. tapos patay na. Oh yes, pwede. Basta i-prove niya na patay na, hindi lang pwedeng chismis. So, that certificate or any other documents proving that yung asawa patay na, i-attach natin yan, together with the barangay certificate, i-apply yan sa Social Welfare Office. Si Merlin ng Tondo, Manila, kung second wife tapos iniwan din ang partner, mako-consider pa rin ba as solo parent? Yes, as long as may anak sila. When say solo parent, kailangan talaga may anak. May anak, oo. Kasi kung, for example, you are the second wife, you are the third wife, then wala kayong anak, you are not considered as a solo parent. Oo You nga are only considered as a spouse. Iba ang pagiging asawa, iba ang pagiging magulang. Okay. So kasi kailangan kasi natin iintindihan yan kasi lahat ng mga kababayan natin, parang yung pagiging asawa at saka pagiging nanay, parang nag-interchange. Iba yon sa aspect ng batas. Kasi you may be a good mother, but you are not a good wife. Or you may be a good wife, but you are not a good mother. Ito, Attorney Tolentino, 4984. Pwede po bang gamitin ang solo parent ID sa SSS para di makakuha ng benefits yung dating asawa? Tanong ni Jules. If you are a dating asawa, so as long as hindi kay annulled, you are still a wife. You are still asawa. Kasi ang batas kasi, pag under our Philippine Constitution, sa ating saligang batas, ang may obligation ng ating government to protect marriage. So, kahit nahiwalay na kayo ilang taon, kailangan talaga ng may judicial declaration na hiwalay na kayo. RD ng Paranaque, what happens if the company doesn't want to grant the schedule of the solo parent? Yung kanina na-mention yung pakiulit lang po. Kung assuming na may mga hindi binigay yung solo parent, so you can file a case because this is a labor case. So, pupunta ka sa NLRC. Okay. Si 2438, allowed po ba sa Solo Parents Welfare Act na hiwalay na ng ilang taon ang babae o lalaki, pero merong BF-GF at nagsasama lang sila once a week during day off nila? Kahit iba kasi ang pagiging unfaithful husband, unfaithful wife, iba yan na kaso. Ang pinag-usapan natin, karapatan bilang isang solo parent. Dapat may anak. Dapat siya yung nag-assume as a parent. So, pwede siyang maging good father, pwede siyang maging good mother, but hindi siya good husband or hindi siya good wife.
Kailangan natin ihiwalay yan kasi para maintindihan ng ating mga kababayan na iba ang pagiging nanay, iba ang pagiging asawa. So it's another case. Okay. So pinag-usapan dito, ano ang karapatan mo para buhayin, Buhayin. buhayin yung anak mo. Yes, kasi ang solo parent law is actually and basically is for the benefit ng mga bata. Ayun, no. Okay, ito may tanong din tungkol sa pamilya si Delia. Pakinggan natin. Ano ba mapapayo niyo sa akin? Lagi siyang, ang anak ko nagtatanong lagi kung paano niya makikilala ang daddy niya. So, paano niya makikilala ang daddy niya? So, depende sa nanay niya yun. Ang nanay lang niya ang nakakaalam. So, walang proseso sa batas. Dapat alam ng nanay niya. Then, kung assuming alam na ng nanay na yun ang tatay, tapos hindi ka kinikilala, kumuha kayo ng DNA. Tapos, pwede kayo mag-file ng petition for recognition of paternity. Yun yan. But kailangan talaga na may tulong ni nanay, and kung wala si nanay, through the use of science. Tanong ni Jenny na Quezon City, paano kung ang dahilan kaya hindi ako tinanggap sa trabaho dahil single parent ako? Bawal pa yon. Ano ba ang pwedeng gawin? Actually, Rights to. that is discrimination. But kung may rights tayo na tinatawag na no discrimination as a labor, ang mga employer din may rights to hire. That is a management prerogative. It means kung everything is equal, for example, may dalawang nag-apply, ito depende sa employer yun eh. Pero kung the mere fact na didiscriminate ka being a solo parent, yun ang violation. Pero kung pwede naman sabihin ng employer na i-hire ko ito kasi mas magaling sa kanya. So, that's a management prerogative. So, that's why the essence of discrimination, mahirap i-prove yan kasi nga may management prerogative ang mga employer. Except kung tinanggal ka talaga on the ground that you are a solo parent. At saka hindi mo pa siya employer. Ganoon. Di ba? Parang namimili pa siya kung sino ang gusto niya Kasi ang isang i-hire, no? employer may tinatawag the right to hire and meron din siyang the right to fire. But of course, may mga requirements sa batas yun. At saka sabi niyo kanina, attorney, magte-take effect lang yung kanyang rights as solo parent after a year. No, Yes, 1 year yes. na dapat siyang nagtatrabaho Yung sa company na yun. sa parental leave. But itong solo parent law, kasi because this is a labor law, kailangan ma-prove natin na may employer-employee relationship. Kung wala employer-employee relationship, for example, you're applying here at CNN Philippines, hindi ako tinanggap, pwede ka ba idemanda ang CNN Philippines? Hindi. Kasi paano ko idemanda na there's no employer-employee relationship? Ganon din yan eh. So, the labor law will only apply, kailangan ang requirement number 1, is there an employer-employee relationship? Kung walang relationship, mag-file ka ng kaso, pagtatawanan ka sa labor office. Kasi, paano ka mag-file ng kaso? You're not an employee. Kasi requirement yan in violation of labor laws. First requirement, you must be an employee. Pero doon sa punto ng discrimination, mas maaga pa lang, dinidiscriminate ka. For example, you're an employee for promotion. Hindi ka na-promote on the ground that you're a solo parent. Ayan, discrimination yan. But then, mahirap i-prove. Mahirap i-prove yan. But may mga investigation na pwedeng gawin. Ito, si 9374. Good morning. Ask ko lang po. Ako lang po ang kumikita sa amin mag-asawa. Yung partner ko stay in lang sa bahay for over 2 years na. Binabantayan mga anak ko. Pwede ba akong mag-file ng solo parent? Hindi siya solo parent. Kasi first, hindi naman siya solo. So even if walang trabaho si Yes. mister. Pero At saka maglilive ka para bantayan yung bata. Hindi tagabantay naman pala ng bata. from the word solo, first, sabi niya, may kasama siya. Hindi siya solo. So, Anyway, hindi ang siya solo benefit parent. lang naman ng pinag-uusapan basically is yung parental leave. Parental Oo, leave. parental Leave ka. Oo nga naman, ano, meron naman kang So, hindi ka siya solo. Grace Quintanilla ng Pasig, paano mag-member sa Solo Parent Act? Ano ba? May Hindi membership ang kailangan. This is not an organization. That is your right. So, i-prove mo lang that you're a solo parent, i-comply mo lahat ng requirements, pupunta ka sa Social Welfare Office. And yearly ito, kasi may nag-text dito na naka-fill up na raw siya dati. Yes. So, if kung Mag-apply. dati yun, May ID siya, no? Yung ID, may ID. expiration yun. So, may expiration, I don't know kung ilang buwan o ilang taon, but mostly yearly yan eh. So, pag expired na, you have to apply again. o ito yung asawa daw niya nasa abroad, tapos may dalawa siyang anak. Ako nag-alaga sa kanila. Makakakuha ba ako ng solo parent? Yan, Negros Occidental, si Rufino. May Yes. trabaho ba sa abroad? So, first, nasa abroad.
pwede siya magkumuha ng solo parent mga benefits basta i-prove natin that abandoned siya. So the Na mere hindi siya pinapadala ng pera. hindi siya pinadalhan, walang communication, wala lahat, abandon yun. But the mere fact na nasa abroad lang, hindi ibig sabihin na solo parent siya. Oh, baka dollar ang pinapadala. Oo, no? gano'n. Ligaya ng Valenzuela, pwede bang i-under sa akin yung pamangking ko at i-declare as solo parent ako since wala na yung parents niya? Pwede. Pamangkin. Kahit pamangkit, kahit nga walang dugo eh. Basta i-assume mo lang yung responsibility mo sa parent, pwede na yun. Okay. O applicable ba ang solo parents law sa miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines? Tanong ni 8237. Yung mga armed forces, may iba silang batas. Kasi the solo parent law is apply only sa mga labor, sa mga privates. Pero sa Philippine National Police kasi Sa Philippine civilian- National Police, mayroon silang batas na nag-a-apply sa mga ganyan. So, Iba pa. special law sa kanila. Iba pa. Okay. O ito, mga nag-post naman sa Facebook page natin. Post ito ni Lily. Kung bago pa lang sa pangangalaga ko ang isang bata pero tuluyan na siyang iniwan ng kanyang mga magulang, pwede na ba akong mag-avail ng benepisyo ng solo parent? Yes, pwede. Kasi first, iniwan. Basta kailangan i-prove niya na doon Siya, solo talaga siya. Solo na siya. Siya lang mag-isa. Oo, siya lang. Pero kung hindi siya solo, of course, hindi niya makuha yung solo parents benefits. Kasi ang kailangan natin malaman, kung ma-avail mo yung solo parent benefits, are you a solo parent? So kung hindi ka solo, kasi may kasama ka, hindi ka solo parent. Wala siya dapat asawa, wala siyang kalib-in. ganon. Walang tumutulong sa kanya Oh, bilang ganon. parent doon sa bata. Ito siguro just to clarify lang ulit kasi ano daw yung kanyang kapatid may dalawang iniwan at inabandona ang pamilya at may iniwan daw ng mga bata sa kanya. 19 years old yung youngest at pinapaaral sa college. Pwede ba yan? Pasok pa rin ba daw yan sa Solo Parent Act? Sabi ng batas, pag ang solo parent benefits, mag-a-avail lang yan, but basta below 18. Pag more than 18, kailangan physically or mentally incapable na to protect himself or herself. Abiso mula sa Meralco, asahan ang power interruption sa Familyville Subdivision sa Barangay Bukal at Poblasyon 4, Tanza, Cavite. Simula mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas, August 12. Ito ay dahil sa isasagawang line reconstruction work sa A. Soriano Highway, Poblasyon 4, Tanza, Cavite. Para sa ibang katanungan at updates, maaari po ninyong i-follow ang kanilang Twitter account na @Meralco. At nagpapatuloy po ang serbisyo All Access. Ito pa rin si Gani Oro. At ako naman po si Amelin Veloso. At ituloy natin ang ating talakayan tungkol sa Solo Parents Welfare Act. Kasama po si Attorney Mark Christopher Tolentino. Yes, hello. Attorney, balik tayo. May tawag tayo sa telepono ngayon na gusto magtanong sa inyo. Attorney, ha? Si Tonet ng Las Piñas ay nasa linya natin. Tonet, magandang araw. Hi, good morning po. Tonet, baka malakas yung TV mo, pahinaan mo lang ng konti. Sige po. Ayan, i-tone down ng konti yung TV. Actually, Low volume. Wala na siyang volume. I-low lang ang volume at sa telepono na lang tayo magkarinig at makipag-usap. Ha? Okay, go ahead, Tonet. I've been solo parent for 18 years now. 19 na. Magna-19 na yung anak ko. Meron akong labor issue na ayaw niya akong i-allow mag solo parent leave kasi dapat daw 1 week prior. Ang sinabi sa batas, as need arise. Medyo nagkaroon kami ng labor problem with that. Ano po ba talaga ang susundin? Yung nasa batas o yung sinabi nung HR namin na yun daw ang sineminar nila? Okay, Yun. so yung solo parent benefits kasi, mandatory yan. So you can apply for solo parent for whatever reason, but most reason, kailangan mong gampanan ang yung, for example, ang yung responsibility as a parent. So, for example, nagkasakit yung anak mo, hindi naman pwede mag-leave ka 1 week before. Kasi, hindi mo alam yung Ma-anticipate. kung kailan magkakasakit. So, in that case, as need arises. Yun talaga. So, kung may violation, that is already a violation ng kaniyang employer. So, pwede siya mag-file sa NLRC on the ground na violate na ang labor rights niya.
hindi naman ako pumayag. So, kasi nga, ang sinabi ko, as need arise, nakagat ng aso yung anak ko. Pwede ko bang sabihin sa iyo na 1 week na makakagat ng aso yung anak ko? Siyempre. So, diba? Oo. So, itong company na to, yun pa rin ang ini-implement nila ngayon. Magpapaalam ka for solo parent 1 week minimum bago mo gamitin. So, nakakalungkot na may mga ganong mga kumpanya na hindi nila ino-honor yung as need arise na na phrase. Kailangan mo pang ma-stress na ipaglalaban ko yung karapatan ko o susundin ko tong nakagat nga ng aso yung anak ko anong gagawin ko sa inyo kayong mga taga-HR kayo? Hindi nila sinusunod ang batas, attorney, nalulungkot talaga ako. Tama nga. Kaya sana magkaroon ng ngipin yun and maliwanagan itong mga taga-HR na to na sasabihin pa nila, ay sineminar namin yan sa Ateneo. Sabi mga ganyan-ganyan pa, nagne-name drop pa ng mga eskwelahan kung saan sineminar na i-implement nila yung mga prior. Habi ko, basta ang pinaniniwalaan ko yung batas. Wala na akong ibang paniniwalaan. So, sana po, magkaroon ng ngipin kasi nakakakalungkot. Sana kung lahat kayang ipaglaban. Yung iba ho kasi tumatahimik na lang. So, kailangan mangipin. So, kailangan baguhin yung batas. So, Congress na. Hindi, pero sa ganung Actually, sitwasyon, it's not, hindi po yung batas ang babaguhin. Yung Implementation. Kasi nga po, iniiba ng mga ibang taga Human Resource Department ng mga companies sa BPO. Iniiba po nila yung interpretation wherein napakalinaw naman pong as need arise. Oh, Okay. Tama yan. Kasi, ano ba talaga ang reason bakit may solo parent? Kasi kailangan for the graduation ng bata, kailangan kung may sakit, gagampanan yung obligation mo bilang isang magulang na hindi mo kayang ibigay kasi you're working. So that's why binigyan ka ng batas ng 7 days. ang issue lang naman dito siguro, Attorney Tonet, yung prior notice sa kanila. At Ano saka bang- yung emergency situation na kailangan mong mag-leave on that particular day, di ba? Kasi alam ko yan, so, sa mga government, pag emergency, you can go. Basta mag-present ka lang ng mga medical certificates. Then i-apply yun sa solo parent mo. Ayun. As Kung a, yun. As a matter of fact, ito bang sa Solo Parent Act, may 7 days leave ka. Walang nakaspecify doon that it has to have an emergency. It could also even be just your choice Yes, to yes. utilize that 7 days. Yes, tama yun. So, yung mga ibang sinasabi, 1 week before, pwede yung mga vacation leave, pwede yun. But not the Not the solo parent law. Kasi yung solo parent benefits, kailangan, for example, nagkasakit yung anak mo, hindi naman pwede sabihin mo 1 week before. Hindi mo alam, di ba? Tulad dito sa kay Oo. Tonet, kinagat ng So, aso. very basic yan. Kung sa solo parent, anytime as need arises. So, violation ba yun ng company? Matatawag bang violation Pwede ng ba company? siya? Violation. Okay, pwedeng i-file niya yun sa NLRC. NLRC, Kung pwede. gusto ni Tonet na Yes, i-file pwede. sa NLRC. Yes. Sige Okay. po. Actually, it's 2 years ago. It's just that there's no clarification yung implementation. Kaya yun po ang gusto kong maklarify. Kung is it as in need arises or susundin ko tong mga taga-HR na to na aanuhan ka pa. So, mali ang interpretasyon nila. Exactly. Mali. Mali po Baka- ang interpretation. Baka yung sinasabing 1 week before, baka yung mga vacation leave, yung Ibang mga ganyan, leave ng ibang Hindi leave. po, company. ini-apply ko po yung solo parent ko kasi I've been with them for 5 years. And then, ini-apply ko po yun pagka may nangyayari sa mga anak ko. Talagang yung term na as need arises, ginagamit ko po yun. Nasa puso ko po yun. Kasi nga, 19 years na akong solo parent. Siguro So, talagang alam ko na kung kailangan lang. Hindi ko na ho ginagamit yun sa mga graduation. Okay. Yung lang talaga, emergency. Sige. Kaya Maisingit ko sana lang, po. Tonet. Siguro, Attorney, maganda magkaroon na talaga malinaw na Implementing rules. implementing rules and regulations. Yes, about sa solo parents. Malinaw dapat yan. Tonet, maraming salamat. Maraming Tonet. salamat din po, sir. Thank you. Okay. So magkaroon sana ng test case 'yan. Test case. Ang tawag sa korte, jurisprudence. Jurisprudence. So as of Magkaroon. now, wala pa. May implementing rules na ganyan. Kasi basically, as need arises talaga yan. Kasi ang basis kasi ng solo parent, gampanan mo yung obligation mo bilang isang magulang sa iyong anak. So, any cases like may PTA meeting,
may graduation, may birthday. So, any case. Basta asa magulang. Okay. Nako, marami pa rin nagtatanong dito, Attorney Mark, na si 6424, si 9982, gusto lang nila parang iklaro pa yung benefits ng bilang solo parent maliban doon sa parental leave. Yun lang ba? Kasi nagtanong si June ng Bacoor City, may discount ba sa pagkain, gamot, at transportation ang solo parents? Wala ganun. Hindi mas sila senior citizen. Maghintay sila maging senior citizen, may discount na sila. So hanggang 7-day parental leave. Ganun lang yan. Yun ang Then, benefit. May then tanong si flexible. If Rose you na have work. Madaluyo. Sabi ni Rose na Madaluyo. Same benefits ba ang matatanggap ng self-employed at regular employee na solo parent? Pag self-employed, kanino ka magpapaalam? Sa sarili Yes. mo? Ako self-employed, wala na. Kasi ang solo parent benefits is actually labor case. So it means ma-regular ka man, ma-casual ka man, mayroon kang solo parent benefits. So kung self-employed ka, ibig sabihin ng self-employed, di ba? Sarili mo. Sarili mo. Boss mo. So magpaalam ka sa sarili mo. Yeah. Karapatan sa labor. Siguro yung benefits na gusto niya. Tama. Basta solo parents ka, yung mga benepisyo pwedeng matanggap mo, the same lang. Ganun lang yan. Okay. Joan ng Pasig, eto. Sa tingin niyo po ba matibay na ang batas for solo parents para mabigyan ng tamang benepisyo makatulad ko o kulang pa? I think may kulang pa yata dyan eh. Actually, may mga proposal ngayon na kailangan baguhin yung solo parent benefits kasi ang solo parent benefits na sinasaad sa parent present law is only with respect sa labor. So, hindi pa nasama doon yung mga benefits or ng mga kabataan na yung nanay nila or tatay nila solo parent. Okay. Wala pang mga ganyan na batas or for example na sa support kung magkano man. So actually may ganyan na but hindi pa clear if you are a solo parent. Ano bang karapatan ng isang solo parent? Kasi yung solo parent law it refers only sa labor. How about yung sa relationship ng anak sa magulang? Wala pang ganung batas eh. Yeah. Palagay ko ito si Joan ay tatakbong congressman o congresswoman at meron siyang gustong may pending ba? May pending ba na batas? May sa pending Congress na- related to that? May pending na batas sa Congress ngayon but under debate pa. So wala pa. Bill pa lang, bill. Okay. Si Sheila ng Davao del Sur, may asawa ako, nasa abroad 10 years nang hindi umuuwi. Last niyang padala ng pera 2011, may 2 anak ako na college kaso hindi na nakapag-aral. So it means solo parent pa rin ba siya? she is an abandoned wife. So solo parent siya. But kailangan i-prove niya na 2 years na, 4 years ng... Pero kung lagpas 18 years old na yung 2 bata. Kasi sabi niya, although sabi niya may 2 anak siya na college kaso hindi na nakakapag-aral. Pero hindi naman yan determine kung ilang taon. Kasi you said it should be 18 years old It should and be below. 18 as a general rule except pag yung bata is has no may physical defect or mental defect. So in that case, kahit 30 years old na yung anak mo, solo parent ka pa rin. Otherwise, 18 years old and below. Ganun. Okay. Itinakda ng Solo Parents Welfare Act ang pagbibigay ng pamahalaan ng komprehensibong programa para sa mga solo parent at kanilang mga anak. At sa pag-avail ng mga benepisyo at pribilehiyo mula sa gobyerno, kailangan ang Solo Parent ID. Kung paano kumuha nito, panoorin natin. Ang isang aplikante para sa Solo Parent ID ay kinakailangan magdala ng mga sumusunod na dokumento sa kanilang City o Municipal Social Welfare and Development Office. Barangay certification na magpapatunay na ang isang solo parent ay nanirahan sa barangay sa loob ng 6 na buwan. Birth certificate ng anak, death certificate ng asawa at iba pang dokumento na maaaring pangsuporta sa aplikasyon. At income tax return o anumang dokumento na patunay sa income ng solo parent. Siguraduhin kompleto ang mga dokumento at ipasa sa social worker. Irehistro ang aplikasyon sa Registry of Solo Parents Logbook at tandaan ang case number ng aplikasyon. Ang pag-i-issue ng ID ay aabutin lamang ng 30 araw. Ang ID ay valid ng 1 taon at maaaring i-renew. Ayan, for 1 year. Hindi rin basta-basta pala mag-apply, no? Hindi. May mga requirements ka dapat isubmit sa kanila. Kasi pwede man sabihin na solo parent ka pero may ka-live-in ka. So hindi ka na solo parent. No, di ba? Kasi yung solo parent, solo ka. So kung may kasama ka na, hindi ka na solo. So yun ang basic eh. So kala nila kung hindi kasal, solo parent ka na hindi. Kasi nagsasama kayo eh. So If you're staying with your parents, in that- nakitira ka sa parents mo, pero solo parent ka, hindi ka na tinutulungan ng father ng anak mo. you're a solo parent. So pag nag-apply ka sa barangay, meron ka validation na gagawin ng barangay. Yes. Pag nag-apply ka naman sa munisipyo o sa city, DSWD,
may validation pa rin gagawin. Verification. Validation, may Background check. interview, may mga tanong-tanong pa doon. Oo. In fact, minsan nga may mga strict na mga social office, pinupuntahan pa sa mga bahay. Kasi baka sabihin solo parent pero may kalipin pala. So, you're not a solo parent. Magtatanong sa kapitbahay. Oh, ganoon. May ganoon. So, okay. Siguraduhin niyo po na pasado kayo sa ganung mga requirements. Tanong ni Mary ng Caloocan, OFW po ako at single parent din. Pwede ko din bang makuha ang benefits? Anong dapat kong gawin? So, solo parent siya, single parent. So, Single parent, solo parents, OFW siya eh. So it means yung OFW hindi mag-apply ito kasi yung batas ng solo parent law applies only sa mga employees dito. And nandito ka na, binabantayan mo dito. yung anak mo, paano mo maalagaan yung anak mo kung OFW ka? If you're an OFW, may contract kayo sa amo mo and yun ang mag-apply. Baka kung dati OFW siya at nasa Pilipinas siya ngayon, In that case, pwede mag-apply yung solo parent law but kailangan nag-work siya dito. at may trabaho siya dito. Kasi ang Oo. solo parent law is actually a labor case. So labor case, it Na- means sa may Philippines. Para employer... sa namamasukan. Dito sa Yes. Philippines. May employer-employee relationship. Okay, ito si 1859. Bakit po kailangan pang magbigay ng monthly dues ang member ng solo parent? Dapat nga po bigyan pa sila ng financial assistance. May monthly dues ba? May mga minsan ganun. So, for the, mga konti lang, mga 10, 20 pesos, 30 pesos, for the operation ng isang office. May mga ganun. So, depende sa syudad. Depende sa isang Municipality. municipality, may ordinance sila na ni-require. Baka may association okay. siguro sila. Baka ganun. Association. Parang Senior Citizens Association. Meron kasi may mga may naninigil na gano'n eh. Pero Sa Manila. sa batas, walang ganun. But sa kanilang sa ilang society, sa group nila, may mga ganyan. May ordinansa. O may ordinance kasi paano iikot yung isang grupo or bubuhay isang grupo kung walang gasolina. So, di ba? So, kailangan talaga kahit konti, mga 20 pesos, 30 pesos. May ganun. Pero di ba dapat subsidized ng gobyerno yan? Dapat nga eh. Kung DSWD, pati nga yung ID, dapat wala nang bayad. yung Dapat ID libre na yan eh. So, yun ang mga dapat baguhin sa senior citizen, sa solo parent law. RD ng Paranaque, anong pwedeng gawin? Nag-apply kami for flexible schedule kaso hindi inalaw ng company kasi wala daw silang ganoong program. In that case, you can go sa NLRC. That is in violation of your labor rights. Okay. Si 6060, ito naman, nagkahiwalay kami ng ama ng anak ng dalawang anak ko at kami ay kinupkup ng parents ko na 82 at 79 years old na para may matirhan kami. Pero ako ang nagpapaaral sa kanila at nagbibigay mga needs. Walang binibigay sustento ama nila. Qualified ba ako sa solo parent? Tanong ni Jane from Bataan. Yes, because she's a solo. Solo naman siya. Hiwalay siya tatay. So solo parent siya. Basta, may work siya. Kasi solo parent law na pinag-uusapan natin is a labor rights. Imelda Aguirre, senior na po ako na solo parent. Pwede ba ako mag-apply sa Solo Parent Act? Hindi naman Solo Parent Act ito. Senior citizen. So, Senior yung, citizen. yung anak niya, may possibility ba na, yes, kasi kahit senior ka, pwede kang magkaanak if you're a lalaki. Baka naman. So, Pwede ba ako ma-apply as solo parent? Yes, pwede. It's Anong possible. benefit ang makukuha ko? Una sa lahat, dapat may trabaho siya. May trabaho. Pagkatrabaho Yun ang requirement. siya. Namamasukan siya at siya lang ang bumubuhay doon sa... Tama yun. Then, hindi kailangan na anong taon, kahit senior citizen ka, kung may work ka, you're a solo parent, so you can avail the solo parent benefits. Okay, si 5568 naman ito, Attorney Mark. Paano po pag solo parent pero kasama ko sa bahay ate ko? Maka-avail po ba ako solo parent leave? Government employee po ako. Pwede po bang gamitin 3 days lang instead of 7 days? Actually, yung mga government employees, may ibang batas yun sa solo parents. But normally, yung mga government agencies nagbibigay ng ganyan. In fact, may special pa nga sila eh. Yeah, may birth. Oo, Alam may ko, mga marami ganun pa. silang Mas- mga ano. Mas marami pa kaysa... So dahil government employee siya, itanong na lang niya kung ano ang yes. benefits Yes. or ano ang mga leaves na available for... Yes, tama. Hindi yun. siya kasama dito sa Yes. pinag-uusapan natin. Iba yun eh. Okay. Si Rodel ng San Juan, ako ang tumatay yung guardian ng mga kapatid ko. Ulila na kami, pwede ko bang ma-avail ang solo parents benefits? Kung yung mga kapatid, less than 18. Minor. Or kahit more than 18 pero physically or mentally incapable, pwede. Basta siya yung nag-comply or nag-assume ng responsibility niya as a solo parent. Pwede yan, Rodel. Si 7804 naman, kailan po yan nag-start? Last year pa kasi nag-apply kapatid ko, wala naman pong nangyayari. Parang 4-piece po ba ito na may financial benefit?
Matagal na itong solo parent. I think 2000 pa ito, mayroon na eh. Matagal na itong batas na ito. Nag-apply ng ID kaya? Ngayon, sabi niya kasi nag-apply kapatid ko, wala naman pong nangyayari. Mag-apply siya, baka sa ibang nag-apply. Doon siya mag-apply sa Social Welfare Office. Doon siya magtanong kung anong mga requirements, then i-complain niya lahat ng mga requirements. Baka naman kaya walang nangyari, hindi siya na-approve. Oo, ganoon. Kasi hindi siya solo parent. Remedios de Guzman, hindi niya napatunayan. Oo, no? ganon. Kahit solo parent siya, hindi niya na-prove Hindi niya talaga oo. ng mga requirements. Remedios de Guzman ng Bulacan, pwede ba mag-apply sa solo parent yung daughter-in-law ko? Kasi hindi na kayang magtrabaho ng anak ko. Ay, hindi. Hindi Hindi yun. Hindi pwede. Hindi pa pwede kasi dalawa sila eh. Hindi solo parent yun. Unless yung anak is physically or mentally incapable. So, kailangan natin malaman kung yung Ano anak, kaya yung hindi kayang magtrabaho? kung hindi kaya, baka tamad. Oo. We do not know eh. Pero may dahilan, di ba? Kung siya. Yung physically or mentally incapable, pwede siya mag-apply. ng Pero solo kapag parent. ayaw lang magtrabaho, In that case, hindi. Tamad ka lang. ito di ko alam kung Zaira or Ira, pwede po magtanong paano po yung pinsan ko. Iniwan siya ng asawa niya pero hindi sila kasal. May dalawa silang anak. 3 weeks pa po, sumama yung lalaki sa ibang babae. May asawa pero hindi kasal. So, hindi sila asawa. Di ba? Nabuntis yung kanya. Pero iniwan siya ng So, bali solo na parent father. Pero 3 weeks pa lang daw. 3 weeks pa lang. 3 weeks pa po, sumama yung lalaki. So, I guess 3 weeks pa lang silang magkahiwalay. Magkahiwalay. So, ang sabi ng batas, 1 year. Pwede na ba siya mag-apply ngayon? Hindi pa. Hindi pa premature. Tanong ni Mary ng Parañaque, considered ba na solo parent ako? Since 2003 pa kami hiwalay, pero ongoing pa rin ang annulment case. May dalawa kaming anak, 15 years old and 9 years old, no? Tapos yung isa, special child pa. Pwede. Solo parent. Solo parent. Pasok siya doon. Okay. Kasi ang sabi ng batas, kahit na pending yung annulment ninyo, basta separated na kayo for at least 1 year, you can avail the solo parent benefits. Malinaw yun. Si Bong, kailangan ba ng proof ng reason ng pag-claim ng leave kung gusto mo lang makasama anak mo sa weekend? Weekend, so walang trabaho. Di ba kasi sa kanila may work siya may on work. weekend? Pero I guess ang gusto lang niya malaman, do you need proof para doon sa reason mo for using your privilege, yung parental leave mo na 7 days? No need of proof, but reason. Reason. Reason lang kailangan. For example, graduation, birthday, may sakit, or ganun. Basta lahat about duties ng bilang isang magulang. Family day lang. Oh yes, Just pwede. to be together. Yes, pwede. Basta 7 days. Basta 7 pasok days siya lang. doon sa Basta 7 7 days. na yun. Alright. A year. 7 days a 7 year. days a year. Okay. Pwede niyang gamitin yun. Okay. Exempted po ba sa tax ang solo parent? Tanong ni Beth ng Pasig. Anong tax? Walang ibang ganun. exemption. Kasi we are talking here of labor law. We are talking of tax law. So basically, parental leave lang na 7 days. Yes, tama. Tapos yung sabi niyo po, yung sa TESDA or ibang mga government agencies, pwede silang makakuha ng mga livelihood kung meron Yes. program. Yung tax na sinasabi niya, pag head of the family, may mga tax deductions. Actually, may nagtanong dito. Mga tax deductions sa mga income tax mo, may mga i-avail mo lang yon basta sabihin mo na ikaw yung head of the family, ikaw yung bubuhay sa family mo, ito yung mga dependents mo, and may mga tax deductions. Hindi siya nakasaad sa Solo Parent Iba Welfare yun. Act. Tax Ibang tax law naman yun. Tax law yun. So merong kang benefits, may mga exemptions ka if you are a solo parent. Hindi exemption, Hindi. deductions. Deduction pala. Oo, deductions. tax deduction. Okay. How about sa mga lalaki? Mga lalaking solo parents, sila ba ay mas makakakuha pa rin to? Lalaki ka na ikaw ang nag-aalaga sa mga anak mo. Lalaki ka man or mababae ka man, basta ikaw yung you're acting as a parent, alone, solo, you can avail the solo parents benefits. At dapat ang asawa mo ay hindi mo kasama. Kailangan solo ka eh. So, kailangan di mo kasama. Kung may asawa ka man. Hiwalay man o nasa malayong lugar. How about kung OFW ang asawa mo nasa abroad at ikaw naman nandito? You can avail a solo parent basta ina-abandon ka na. Kung the mere fact na yung asawa mo OFW, hindi ibig sabihin abandon ka eh. So, kailangan abandon ka. Dapat wala kayong communication and then No support, no communication at Walang all support. for at least 1 year.
Ganun. Okay. Si Ernie ng Davao City, paano naman yung mga kasambahay? Ano po, may batas ba tayo para sa mga katulong na solo parents? I guess yung mga kasambahay. Yes. Kung solo parent yung kasambahay. Actually, may mga benefits ang kasambahay law. Meron siya. Over and above that ba, meron pa siyang additional 7-day parental leave? Ang solo parent benefits, walang sinasabi kung kanino mag-a-apply. Basta at least nag-work for at least 1 year. Okay. So, baka in addition In addition to. Oo, but after 1 year lang. Yes, magandang discussion yun kasambahay law. Oo. I discussed that in my other programs. Kailangan ba talaga may ID? Hindi pwedeng implement to o i-request ito kung wala kang ID? O kailangan may ID kasi kailangan may proof ka na you're a solo parent. Kasi dami kasi yung mga empleyado na nag-a-act as solo parent, hindi naman. Kasi 7 days malaking kawalan to sa company. Di ba? 7 days, magkano sweldo mo? Minimum ngayon, 400, 500 times 7, malaki na yan. So, and ilang empleyado sa isang company. So, malaking epekto ito sa operation ng company. Let's say, hindi niya nagamit yung 7 days niya, yung sa loob ng isang taon, ipatapos na yung 1 year na yon. Pwede niya bang gamitin na tuloy-tuloy yung 7 days? Holiday 1 leave, week. for example. 1 week niya gamitin dire-diretso? Pwede. Right there. Mag-holiday leave yes, siya sa right. Christmas. Naku, nagbigay yata tayo ng So, 7 days solo parent benefits. Hindi niya nagamit dati, ha? Vacation, ganun. Pwede. Pero kung next year na, hindi na pwedeng gamitin. 1 year, within 1 year, kailangan niyang gamitin yun. Ayun, okay. So marami tayong natutuhan, marami tayong nalaman, at ito yung mga impormasyon kapakipanabang talaga para sa lahat. Solo parent man kayo o hindi, may kakilala kayo, kaibigan, kamag-anak, o kaya kayo naman ang amo, no? Kayo naman ang employer, ano? Tama. So dapat alam din natin to. Tama. Maraming salamat, Attorney Mark Christopher Tolentino, family law expert. Thank you so much. Yes, thank you. Once again. Kung kayo po ay may katanungan, pwede niyo pong makontak si Attorney Mark Christopher Tolentino. Ang yung opisina po nila ay nasa The Penthouse, Zeta Building, 191 Salcedo Street, Legazpi Village, Makati City. Ang telephone number po ni Attorney Mark ay 209-6203. Meron ding mga cell numbers si Attorney Mark, 0917-329-5353 or 0932-885-6203. You can send him an email at info@marktolentinololaw.com. Check out his website, www.marktolentinololaw.com, or check out his Facebook account, Mark Tolentino Law.